Good morning, good morning, good morning! Hoy, araw ng Biyernes. At syempre, alam mo, Chairman, Yes! araw na naman ng weekend. Dahil katapos ito, ay Sabado, Linggo, pahinga na naman po tayo. At malapit na naman matapos si February. Si Pebrero, dahil malapit-lapit na naman, Chairman, papasok na naman ang buwan ng Marso. Marso. Pero bago matapos, siguro, alam mo naman, nangyari dito sa February. Yes. Di ba? Dahil nagkaroon tayo ng Valentine's Day. Dumaan tayo dyan. Dumaan tayo sa mga sweldo. Pero bago yan, bago ko bigyan ng pansin yan, Chairman, ay nais ko muna pong batiin ang aming pong mga boss dito sa Elizalde Broadcasting. Yes. Kasabay po ng aming assistant from the President na si Sir Chot Velasquez. At syempre si Kuya Hill. At ganun din naman po si Boss Imelda Elizalde. Yes! Buong buo yun. Buong buo talaga sinabi ko yun. At syempre, ay binabati ko rin po ang PIO ng Pasay City, ang Public Information Office ng Pasay City sa pangunguna po ni Mr. June Marcos Tadios. At syempre ang ina ng lungsod na walang iba kundi si Mayora Emmy Calixto Robiano. Binabati ko rin po. At syempre sa dami ng event ng ina ng lungsod, hindi na natin lungsod ng Pasay yan, lungsod ng Pasay. Hindi na ma-stay sa kanyang opisina sa dami ng event na ginagampanan po ng buting ina ng lungsod ng Pasay. Wow! Ano pa man ay nabibigyan po ng pagkakataon ang lahat ng kanyang mga constituent. Kaya sabi niya nga, tapat kayong paglilingkuran. Yun ang katapatan. Dahil nagkaroon din po na sunog sa Pasay, Chairman, abay agad-agad po pinuntaan ng buting ina ng Pasay. Ganun siya kumbaga sa ganun siya kasigasig pagdating sa kanyang mga constituent. Yun. Ganun siya kasipag, ganun siya kasigasig, Chairman. Naku. At syempre, bati ka muna, Chairman. Okay, magandang umaga po sa lahat po na nanonood nakikinig ng aming programa dito po sa Elizalde Broadcasting. Ito po inis ko lang po batiin na po yung po ginawa ng pamilya Ricato, yung po Nazareno sa loob po ng isang linggo dyan po sa kanilang tahanan na po nagkaroon po sila na pag-bibigil na po. Yan po ay yung senior sabsaban na po Nazareno. Ngayon po mamaya pong gabi po inilipat dyan po mula po sa kalantahan papunta naman po ng Bambang na po. Ito ay malaking bagay para po sa pamilya Ricato at kayo pong pamilya nakita niyo po sa larawan na talaga nagpupunta, papasalamat sila dahil sa patuloy na biyaya at gabay sa kanila sa pang-araw-araw po nilang buhay. Ricato family, salute! At siyempre, binabati ko rin po yung aming chairman and founder Pasay City Social Media Team na walang iba kundi si Ma'am Clean Jo Marichua at ang lahat po ng admin Pasay City Social Media Team at ng Mayor Emmy Calixto Support Group. Binabati din natin at siyempre si Sir Michael Dautil, si Billy David, mga nanonood sila, chairman. Pati ang Leader News Philippines, Regional News. Binabati po natin yung kanilang si Sir Michael Dautil, kanilang director. Napaka niya sa Mindanao. Binabati natin. Maulan daw doon. Binubugbog na yun ang mga yung lugar ng mga Davao, mga Mindanao. Kung kailan chairman, kung kailan nararamdaman ng init dito, siya namang matinding ulan doon sa lugar ng Mindanao. Pero ano pa man ay siyempre binibigyan natin na maging alerto ating mga kababayan, especially doon sa mga malalapit sa mga kabundukan. Ingat-ingat po tayo at kailangan maging alerto tayo, chairman. Dahil doon sa mga landslide, sabi
di ba? Kung meron pong pagbaha dito sa Kapatagan, meron naman tayong landslide sa kabundukan. Mag-ingat-ingat po tayo. Dapat. At syempre, Chairman, Oy! pag-uusapan din natin mamaya yung mga e-trike at e-bike na Ay, nako! Sakit ang ulo talaga yan. No. dito sa Metro Manila, mukhang nasasampulan na ng MMDA. Ay, salamat, salamat! Sige. May report? Ito. Okay. Di ba? Punta muna tayo sa politika. Ano po? Sabi nga po ni Senadora Amy Marcos na po, di lang po siya tatakbong mayor ng Maynila. Malayo pa yung eleksyon eh. Di ba? Ganyan-ganyan mga politiko eh. Sasabihin daw tatakbo pagdating na ora mismo, ito na po. Sa akin wala problema yan. Nakakalimutan si Eddie. Di ako. Di ba? Di umano tatakbo si Senator Amy Marcos bilang alkalde ng Maynila. Sa midterm election ng isang taon, ito po ang pahayag ni Chairman Jefferson Lau, Presidente ko ng Manila Chinatown Barangay Organization, na siya po'y kapanayanin sa post-Chinese New Year celebration sa Plaza Ruiz, Binondo, Manila. Kung saan bisita at mahagi po ang Senadora Tikoy. Ano po? Tikoy, 2,000. 2,000 tikoy yung binahagi, individual mula po sa ikatlong distrito ng lungsod. Batid po ng pahayag nila nakakomontra sa usapan na tatakbo si Senadora Marcos bilang alkalde ng Maynila. Base na rin po umano sa naging pag-uusap nila na Senadora na malapit ng kaibigan, hindi tatakbo si Senador Amy Marcos sa mayor ng Maynila. Nag-usap kami at ito po yung sinabi niya. Pahayag ni Chairman Lau sa ginanap na post-Chinese New Year celebration noong Webes, February 15, ang magkapatid na si Lucio Ang, Presidente ng Pilpujan General Youth Business Association PFGYBA, at Henry Ang, membro rin po ng asosasyon na siya po nag-sponsor mahigit na 2,000 tikoy na ipinamahagi ni Senadora Marcos. Sa mensahe ni Senadora, ibinahagi niya siya ay malapit po sa mga Pilipino-Chinese. Bakit kaya? Dahil ang original na apelido ng mga Marcos ay apelido pala na Inchik. Na mga Marcos? Hindi pala talagang Marcos, Chua. Ang talagang apelido nila. Ayon po yan sa kanyang pahayag na si Senadora Amy Marcos. Ang dami talaga nilang At inadapt lamang ang apelido nito, gaya po na ginagawa ng mga karamihang Pilipino nung panahon ng Kastila. Maging middle name na Edralin ay isang apelidong Chekwa. Inchik din. Inchik din? Oo, dahil ang original nito ayon kay Senador Marcos ay Lin. Di, kita mo, di Chinese nga, Lin eh. Ginawa na lamang itong Edralin para maging apelidong Kastila. Ganun? Chinese pala yung ika nga itong mga Marcos na to. Chuwaro talaga nga nila. Siyempre, Chairman, binabati ko din po ang lahat po ng mga indigenous people. Binabati ko po yung ambassador at lahat po ng indigenous people sa buong bansa. Alam mo, marami talaga tayo niyan. Meron tayong Aita, meron tayong Agta, meron tayong Dumagat, meron tayong mga Mangyan, meron tayong mga... Di ba? Marami tayo niyan eh. Mga katutubo. Eka nga, lagi na lang na bakit ba lagi na lang sila ang nagiging epekto sa mga lupain. At syempre, binabati ko din po si Rubion Christie at si Sharon Javier. At syempre, yung isa sa mga kasamahan natin, Chairman, na walang iba kundi si Joby Bantola. Dating kasamahan natin yan, isa sa mga alerto balita correspondent na si Joby Bantola. Good morning. Alam mo, Chairman, ko lang, kung ang pag-uusapan ni lupain, alam mo, napakalaki at napakaraming istorya pagdating sa ganyang sistema. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi yung mga nakakarating sa aking balita, katulad na lang po nitong kay Rading Sibal ng Pampanga sa gilid po ng Pinatubo, abay may nakikita sila, Chairman, may nakikita silang mga tinatawag na muon. Mga bagong muon. Binabaon nila. Para muon ika para malaman. Di ba ang muon bilog? Bilog. Di ba bilog yan? Puti. At noong unang panahon, binabaon niya sa lupa kung sino yung tunay na nagmamay-ari. Diba?
ngayong kudrado ginagawa. Binago na nila. Hindi kaya may kinalaman dito ang Land Registry Authority, yung LRA, at saka yung Register of Deeds. Kasi dadami dyan Alam mo, minsan meron tumekos-mekos na hindi ko maintindihan Sigurado yan. Patayin ko lang naman yung aming chairman and founder. Ang iba si Ma'am Clean Jo Marichua. Nanonood siya ngayon, chairman. Sabi nga ng Leader News Philippines, Director Mindanao Connected Radio Katribo. Ano tayo? Nakahook tayo sa Mindanao, chairman. Sa Radio Katribo Philippines Teleradio. Thank you very much kay Sir Michael Dautil. Sa totoo lamang, yan po ang nagiging unang problema. Kung tinatalakay ko po namin ni Sir Chot kahapon o nung araw po ng Miyerkules, yung pagpapapirma, ngayon, ito naman ang problema. Sa lupa naman. Ang problema, lupa naman. Unti-unti, pinapatag, unti-unti, inilalayo naman yung mga IP na tinatawag. Indigenous, tama ba? Indigenous. Unti-unti naman silang inilalayo. Ang nagiging problema, pilit silang nagre-reklamo, hindi sila pinapansin ng gobyerno. Alam mo kung ako tatanungin, kultura ng Pilipinas, yan ang mga naunang tao rito. Kung di ako nagkakamali, chairman. Correct me if I'm wrong. Yan po ang mga tao, yan po yung mga tao na kauna-unahan sa bansang Pilipinas. Bago dumating ang mga Kastila, nandiyan na yan. Nandiyan na yan. Di ba? Batiin ko lang muna si Kagawad John Ray Arellano. Yes. Ng Barangay 193. Di ba? Ganun lang yan Maraming bagay na dapat pag-aralan. At pangalawa, meron tayong tinatawag na land title Tawag dyan nakakaligtaan ko lang. Di ba? Meron dyan may tinatawag dyan Regarding saan? Lupa? Para sa yung mga pinangahawakan ng mga taong nasa kabundukan. Nakalimutan ko. Ancestral domain. Ancestral domain title. Merong pinangahawakan. Ang mga katutubo. May pinangahawakan sila sa kanilang mga lupain na nasasakop ng ancestral domain na kinukuha naman ng mga mabibigat na kapitalista na merong nasa likod na politiko. Yun, sigurado yan. Mga politiko nasa likod yan. Pero kung tatanungin ninyo, kung ang mga taong yan, sabi nga ni Kagawad John Ray, yan ang mga tao na tao talaga. Binabati ko yung mag-asawang Diego at Mira Columna from Valenzuela. Nanonood po sila ngayon. Ganon din yung aking tart. Nanonood po sila ngayon. Salamat. Maraming salamat. Okay. At hindi mo kasi may chairman Yan ang nagiging problema ng mga tao na nasa kabundukan. Especially, eto English yun. Ano? Yung binanat ko na yun. Yung especially, English yan. Pinag-aralan niya. Sige. Tuloy mo na, kapatid. Tuloy mo. Para maliwanag. Yung mga nasa gilid, chairman, ng pinatubo. Ano ba nasasakop? Ng pinatubo. Di ba? Dami yan. Pampanga to Zambales yan. Paikot yan. Mabalakat. Kasama yan. Mga tao na nandiyan dyan, yan po ang nagiging problema. Ngayon, kung ang pagbabasihan ay titulo, ang tanong, noong pong, kung di ako nagkakamali, 1982 o 1986, hindi na nag-i-issue ng titulo. Pero ang totoo lang, meron pa rin ancestral domain na tinatawag para dyan sa mga katutubo. Bakit hindi natin bigyan ng pansin itong mga taong ito at itong mga katutubo na to? Bakit hindi po natin sila pansinin? Bakit hindi natin bigyan ng pansin? Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon na makapagsalita? Bakit hindi natin sila
pakinggan. Hindi natin sila imbitahan. Di ba? Sa Senado. Para mailabas sa loobin ng mga katutubo. Kaya patawag sa Malacanang ang mga leader na to kasi minsan ginagamit, Chairman. Ito, high blood na naman ako. Puso mo. Ang ginagamit kasi nila, Chairman, yung katutubo laban sa katutubo. Ito matitindi dyan eh. Katutubo laban sa katutubo. Kasi nasuhulan yung isang katutubo. Bakit ka mo? Dahil sila, ito aminin man ninyo o hindi, sila ay may kakulangan sa kaalaman sa pagpapatakbo ng lupain ng gobyerno. Yan ang totoo. Kaya sinasamantala ng mga kapitalista. Binabati ko si Johan Iwatig, Tess Castor, si Sumalinog, Jack Sumalinog, at syempre, yung aking paring si Bobo Traro ng Villanueva Parañaque. Lagi itong nakikinig sa atin. Ano yun? Like, subscribe, notification bell nyo para updated kayo. Nasa online news pa tayo. Salamat ha. So, kung tatanungin mo at ang pagbabasihan ay yung ancestral domain, titiyakin ko, itong mga katutubo na to ang may karapatan. Chairman. Pero, eto. Dala lang kakulangan ng kaalaman. Eto, pero. Pero. Marami ang gumagamit ng mga peking titulo. Maraming gumagamit ng peking titulo pagdating sa ganyang sitwasyon. Marami na rin pong tinatawag na nagpapatunay ng mga peking titulo ang ginagamit. Pero kadalasan pa, Chairman, ito pa. Ang kadalasan pa, Chairman, ang nangyayari, ang mga nagmamayari, karamihan, Koreano at Chinese. Puno-puno na dyan ang mga Koreano. Yan po sa area ng pinatubo. At ang ginagamit ng mga bugok na to ay yung mga walang alam nating mga kababayang Aita. Sinasamantala nila. Pero pumunta ka ng Nueva Vizcaya. Makikita mo sila nasa gilid ng kalye. Pag tinanong mo bakit kayo nandiyan dyan, sasabihin niya pinalayas po kami sa aming lupain. Pero merong ancestral domain. Batiin ko lang muna yung Evelyn Villegas. Yes. Ng Maloles. Si Evelyn Villegas Maloles at yung aking bayaw at ang aking mga pamangkin dyan sa Santo Tomas, Batangas. Nanonood po sila ngayon. Kung gusto nyo makatikim ng masarap. Ng masarap. Na longganisa. Padala nyo rito. Sa Santo Tomas, Batangas. Sana makarating sa Elizalde Broadcasting yung mga longganisa na yan para naman matikman natin. Di ba? Ako na bahala sa bigas. Makapagpadala ng mga 5 kilo na tigi 1 kilo. Di ba? Sarap-sarap ng mga longganisa yan. Lalo-lalo na pag galing kay Evelyn Maloles. Okay. Yung aking kumparing Bobo Traro, salamat sa tulong. Kasi walang problema yan, pre. Basta't kailangan mo ko, nandito lang ako lagi sa tabi mo. Sige. Binabati ko rin po ang Soto is watching. Shout out, brother, sa security ng mga DepEd Central Office. Magandang umaga po. So patuloy tayo sa ating pero bago ko po ipagpatuloy yung pag-uusap natin regarding po dyan sa mga tinatawag na rights ng mga katutubo, bigyan ko lang muna ng report si Chairman Densonel. Okay, ito pa, panoorin po natin yung naganap po na malagim na pangyayari yung sunog doon po sa may Dagupan mula po sa Gabriela, Puyon at Indaya na po. May 2 pong buhay na nasawi dyan sa naganap na sunog na po. May 3 pong pamilya ang nawalan mga tahanan at marami po nahihirapan lalo po mga bumbero na po. Richard, pakita mo nga yung video na akin pong kinover nung nagkaroon po ng sunog dyan po sa malapit sa aming lugar na po. Yan po. Ano ba yung status? Meron iwan ba? May naiwan bang bata?
So, ibig sabihin, ito yung kaganapan na sunog. Oo. Ngayon, pinagtatalunan nila na mayroong ba tao na nakubkob sa loob. At kumpirmado po, 2 buhay ang nasawi. Nako. Na po, nakita po yan sa loob ng kanilang banyo na hindi po nakalabas. So, parang nasuffocate. Kasi po, tandaan niyo po, sa lahat pagka-oras po na may sunog, tandaan niyo pagka malakas ang usok kasi sinubukan pumasok, pero hindi nakapasok, dala po talagang napakainit na, at yung pong usok talagang hindi mo makakaya. Kaya po kung halimbawa ikaw po na nasunugan dyan sa lugar na akto, wag po kayong tatayo. Pagkapang po kayo lumabas para sigurado po na makakahinga kayo kasi yung pong usok, hindi po yan bumababa, pataas po yan. Kaya po sa ilalim, talagang makakalabas ka. Nagpapabati lang yung Barangay 72. Sige, bati mo. Zone 9 ng Pasay City. Nandito sila sa atin ngayon, Chairman. Sa pamumuno po ng kanilang punong barangay, Osopino R. Of the Junior, sabi ni Ruth Medina. Alam mo, sa totoo lang, Chairman, pagdating kasi sa sunog, wag dapat tatayo. Yun. Dapat ilalim. Kasi ang apoy at saka yung usok, sa taas. Taas di ba? Kaya sa baba. Pero confirm, patay. Dalawang katao. Naku, talaga naman. At shoutout muna ako. Si Renalyn Oraa, nanonood din. Okay. Batiin ko lang ito aking kaibigan na si Pipi Lisakan ng Rotarian po ito. Magaling po itong magbigay ng saya sa kanya po mga ka-Rotarian kasi magaling po ito sumayaw. Hello, good morning, Lisakan. At yung po Henry Rodriguez, sa kanya po patuloy ng panonood, lagi ko ito nakikita Yung po ni Rodriguez na ito. Salamat sa iyong panonood. Like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa lahat ng mga programa dito sa Elizalde Broadcasting. Okay. Chairman, ang buong staff po ng Elizalde Broadcasting at ang lahat po ng mga programa sa Elizalde Broadcasting ay humingi po ng condolence doon po sa ikinamatay ng dalawa dyan sa sunog na nangyari sa Tondo, Chairman. Sa Dagupan. Ingi tayo ng konting condolence sa pamilyang naulila nung sunog na yan sa Tondo. Okay. Kung di ako nagkakamali, mag-ama pala. Mag-ama yan, mag-ama. Nako, talaga naman. Alam mo, sa totoo lang, Chairman, itong papasok ng Marso, ay, nakakatakot. Ito yung tinatawag nating Fire Prevention Week month. Papasok tayo dyan Papasok Marso. Sa Fire Prevention Month. Sigurado ko hindi lang po yan mga sunog na yan ang magaganap sa taong ito, no? Pero dahil sobrang init. Pero sana maging alerto tayo. Yun lang sa natin yung alerto. Papasok tayo doon sa National Fire Prevention Month. Palagi tayo pumasok dyan. Dala po yan, pati yan, dalang po rin yan ng tagtuyot. Ito po, peak ng El Nino, naranasan na po natin. Totoo po yan, kahapon po, napakatindi po ng init. 10:00 ng umaga, akala mo, 1:00 na ng hapon. No? Talagang maramdaman po sa yung balat, no? Napakahapdi. At tandaan po natin, inanunsyo po ng Pag-asa na maaaring nasa peak na po ang El Nino at binabalaan ang publiko na asan iwas mainit na panahon sa mga darating na araw. Ayon po sa Pag-asa Climate Monitoring and Protection Section, Chief Analisa Solis, na sa Metro Manila, ang maximum daytime temperature para po sa Marso ay papalo po sa 36.5 degrees Celsius at aabot po ito sa 40. Kaya tandaan po natin yung lalo po sa mga katandaan at lalo po mahilig sa labas pamasyal, magdala po kayo ng palangga payong, tubig. Pag nakakaranas po kayo ng mga mainit na pakiramdam sa iyong katawan at uhaw na uhaw kayo, ibig sabihin yan, dapat uminom ka na ng tubig para mabsan ang init ng iyong katawan. Ito pa, Chairman. Ano? Sabi nung ating correspondent na si Joby Bantola, uso talaga ng sunog ang kabundukan ng Cordillera. Ay, nako, hanggang ngayon. Kahapon pa. Hanggang ngayon. Ibig sabihin, talagang yung init factor na tawag, Chairman, matindi na. Di ba, matindi na?
Babatiin ko lang si Eva Tulagan. Yes. Eva Javier Tulagan. Nanonood po siya ngayon. Malawakang grass fire ang nangyayari ngayon diyan po sa kabundukan ng Cordillera. No. Pero sa totoo lamang, ang unang-unang naapektuhan pagdating sa Cordillera, yung pong mga katutubo natin na nandiyan dyan sa taas. No? Alam mo, kung ako tatanungin, Chairman, talagang nga, ito yung tinatawag na inaapi. Aping-api. Pagdating sa lupain at ang sinasabing ancestral domain. Meron pa yung kadti na tinatawag. Kadti na tinatawag. Pero marami kasing mga kababayan natin, Chairman, pagdating dyan sa mga lupain. No? Maraming nakikisawsaw, kumbaga. Kasi malaking pera nasa likod. Maraming nakikisawsaw dyan. So, kilala yung may-ari, kilala yung ganito. Meron tayong meron tayong Islas Pilipinas title. Di ba? Maraming ganyan Yung maraming mga tinatawag na hunyangong bato. Tama ba yun? Pag-ikot-ikutin ka. Hunyangong bato na kapag tumapak sa bato, nagkukulay bato. Di ba? Tama ba ako, sir? Hunyango, gano'n, di ba? Nag-iba kulay. Di ba? Sa totoo lamang, kung ang pagbabasihan po talaga, karamihan at kadalasan, Chairman, maraming fake na titulong inilalabas. Ang tanong, anong ahensya ang gumagamit ng mga ganyan? At anong ahensya ang dapat, di ba? Ang dapat na tumingin at mag-imbestiga. Di ba? Walang iba dyan kundi ang Land Register Authority at saka yung Register of Deeds. Sila lang naman ang pwede dyan. Sila lang din, Chairman, ang ay magbibigay ng sistema kung sila ay pwedeng bigyan ng titulo o hindi. Pero ang alam ko, hindi nagbibigay ng titulo. Ang pinagtatakan ko lang talaga, bakit nagkakaroon ng titulo? At pagkatapos, pag tinignan mo yung titulo, yung sinasabing OCT, may OCT yan di ba? Yung sinasabing mga OCT, dito ka nag-aano ng lupain sa Maynila. Pero yung nakalagay doon sa OCT mo, nandoon sa Quezon Province. Pero yung lupa, dito mo kinukuha, Chairman. Di ba? Kung di ba namang, talaga naman, kaya talagang makapangyarihan talaga yung yung pera. Ito gusto ko nang iparating, Ang gusto kasing mangyari ni Mr. Reading Sibal, ang Elizalde Broadcasting ay makarating po sa Pinatubo. Yan ang sabi niya sa akin. Sana, sir, makarating ang buong crew ng Elizalde Broadcasting. Kami na po ang bahala sa lahat. Kailan nyo gusto? Kaya ang sabi ko naman sa kanya, ayaan mo Ka-Reading. Sabi ko sa kanya, ayaan mo Ka-Reading. One time, magkakaroon kami ng dyan. At ang Elizalde Broadcasting po ay baka pumunta at madalaw ang mga tao na nandiyan dyan sa kabundukan ng Pinatubo. At baka siguro, ay siguro meron tayong titiran. Bibigyan nila naman tayo ng titiran. Pero alam mo, ang masasarap dyan, kasi nung unang pumunta po ako dyan, nang tumungtung ako dyan, Chairman, ang inahin sa akin dyan, puro baboy damo. Mga wild boar. Ang tawag na wild boar, diba? Mga wild boar at sa akin dyan, Chairman. Sana kapag dala ka rito, natikman. Yun yung mga, yun yung mga iniahin nila sa atin. Tapos yung mga tinatawag natin mga native na isda, katulad ng hito, dalag. Marami dyan. Kanilang mga iaano sa'yo. Tapos, mga prutas. Mga sariwang gulay, prutas. Kaya sana, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon at makapunta tayo, sisikapin po namin Ka-Reading, Ka-Reading Sibal. Sisikapin po namin na ang crew ng Elizalde Broadcasting ay makapunta dyan at makapag-live din po kami dyan po sa inyong lugar. Okay? Kita niyo po. Binabati ko si Edwin Enrico. Nanonood sa Chairman. At si Kak Kurimao. Si Randy, si Kurimao. Nanonood din po. Okay, Chairman. Kita niyo ba yung
Mount Pinatubo, ang ganda ng lugar, ano? Ang ganda ng view. Alam mo, maganda naman talaga yung araw. Kung madidevelop yan, para doon sa mga, mga katribo na nanirahan dyan, ay malaking bagay po yan. Nagiging problema nga, Chairman, yung mga nasa paligid niyan, ang nagmamayari ng mga lupain, Chinese, Mga Chinese ako Koreano. Koreano, yun Hapon, kung ano-ano. kung ano-ano eh. Bakit? Ang pinagtatakan ko, kung paano sila nakakapwesto. Yan. Hindi kaya nagkakaroon, Chairman, Ay, ng sabwatan. sigurado yan. Ito eh. No, sa buwatan yan. Sabwatan ito ng kapitalista at ng ahensya. Yun. Ng ahensya. Yan lang naman ang mangyayari dyan, Chairman eh. Ayan siya ng pamahalaan. Di ba? Ngayon, gagamit sila ng tao, gagamit sila ng ilang mga katutubo na walang alam, di ba? Hindi ko naman po sa nila lahat. Na walang alam sa pamamalakad ng mga lupain, yun ang kanilang tinitira. Oo. Oh, bibigyan kita ng ganito, bibigyan kita ng porsyento, basta makuha ko lang yung 2 hektarya. Oh, bigyan kita ng ilang porsyento, bigyan kita ng bahay at lupa mo. Bababa ka na dyan sa kabundukan. Dito ka na sa kapatagan. Basta makuha ko lang yung 4 na hektarya. Oh, di ba? Ganon, bribe, no? Pero sa totoo lang, kung ako naman ang nandoon sa kalagayan ng mga ita, bakit ko ibibigay sa'yo? Na alam ko na ang lupaing ito ay minana pa sa aming mga ninuno. Di ba? Kaya nga. Mula sa mga ninuno, napunta sa mga henerasyon at napunta dito sa pinaka-henerasyon. Walang dapat. Di ba? Walang dapat eh. Walang dapat na maging dahilan para sila'y alisin doon sa sinasabing ancestral domain title na kanilang nasasakupan. Chairman! Ito po tayo, ano po? Yung po nga, mga rebelde naman to, ano po? Amazona! Nasawi isang babayang rebelde na makasagupa ang grupo nito at mga sundalo sa Ilianga, Surigao del Sur. Kinilalang lamang ang napatay na si alias Sunshine, nakali po ng NPA Regional Centro de Gravidad SRDG, Northern Eastern Mindanao Regional Committee, NEMRC, sa report ng militar. Nakasagupan ng 4th Infantry Division 4ID ang grupo ng mga rebelde na natiktikan sa barangay Bocawi, Liaga. Bukod po sa inabando ng bangkay na nasabing rebelde, nasamsam po ng mga militar sa pinangyarihan ng bakbakan ang isa pong 16 machine gun. Na po, M16 machine gun, mga bala at mga personal na kagamitan ng mga rebelde. Kasi po mga rebelde, pag nagkaroon po ng putukan na po, namatayan, iniiwan na po yan, hindi na po kinukuha, no? Pinababayaan na, pati yung mga kagamitan. Sana po yung mga kapatid natin ng mga Pilipino rin na nasa kabundukan paglaban sa pamahalaan, sana po para sa kapayapaan, bumaba na po kayo sa kabundukan at makipag-usap sa ating pamahalaan para magkaroon na po tayo ng kapayapaan. Sa totoo lang, kung yan ang pag-uusapan natin pagdating sa mga ganyang bagay, sinasayang nyo yung kanyang natapos. Alam mo, kadalasan pa niyan yung mga graduate ng UP. Yun, mga political, yan po, kinukuha niyan. Po. Pero sa totoo lang, sayang lang po yung inyong mga profesyon na kinuha sa UP. Di ba? Universidad ng Pilipinas. Maraming magagaling dyan, Chairman. Pero ang pinagtatakan ko lang kung bakit nadadala, no? At naihikayat na sumanib sa isang bagay na hindi naman dapat. Dahil kung hindi ka sasanib at gagawa ka lang din ng sistema sa iyong buhay at nakatapos ka, titulado ka, isa ka rin sa magmamana at isa ka rin sa magpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Di ba? Kasi may sarili silang kain may sariling di natin alam ang kanilang mga hangarin na po. Ang gusto nila maaaring ipaglaban yung karapatan nila, kagustuhan nila, pero sa katotohanan tayo pare-parehong Pilipino ang dapat po natin ipaglaban itong ating bansa na ngayon po meron po napakalaking suliranin regarding po sa West Philippine Sea. Sa totoo lang, Noy! marami talaga. Pero ito, Chairman. Ano?
43 police national Na naman. nadawit sa human trafficking. Ipinadedeport Saan? sa kanilang bansa, Chairman. Eh baka na naman kasi ide-deport nito tapos magbabago na naman ang pangalan, pasok na naman dito. Ha? Saan dumaan? Diba? Backdoor. Oh, backdoor. Oh, backdoor. Sino may Ang pangalan mo, Pang Shua. pang? Oh. Kung ang pangalan mo, Pang Shua, Pang? oh. I-deport ka, Oh. pagbalik mo, ha? Oh. Oh, ang pangalan mo, Sauli. Sauli pang? Sauli. Oh, Sauli pang. Sauli pang. Oh, Sauli. Pang. Sauli Pang. Si Loli pa yung swapang mo. Oh, siyempre, bumalik eh. Di ba? Oo, yun. Kaya Sauli, Pang? oh, bumalik eh. Oo. Pero yung pagkaka-deport sa'yo, ang pangalan mo, Pang Shua. Pang. Oh, di ba? Oh. Eh, bumalik. Napunta sa backdoor. Oh. Oh, Sauli. Pang. Si Loli. Ay, nako. At syempre, binabati ko po si Juan Benedicto, si Edwin Benedicto. Oh. At yung kanyang kasama si Daniel Cornel. Oy. Ng Barangay 193, yung magagaling na mga maintenance. Ha? Oh. At syempre, si Mano Enriquez, yung aming coach sa basketball dati. Yung aming pumagaling na coach na si Manolito Enriquez. Oy. Ha? Naging coach ko to nung ako naglalaro parang basketball sa Paranaque. Ay. Naging basketball player ka pala. Oh, si Mano. Naging coach namin. Binabati ko at nanonood pa rin siya ngayon. At Chairman, Oy. yun ay idineport ng Bureau of Immigration. Nag-report. Balik sa kanilang bansa. Kapernan. Oo. Ayon sa Bureau of Immigration, ang naturang mga dayuhan ay kabilang sa mga mahigit 100 foreign national na unang inaresto ng Presidential Anti-Organized Crime o PAOCC at ng Philippine National Police o PNP, Women and Children Protection Center WCPC matapos na implementasyon ng search warrant na inisyo ng Makati Regional Trial Court para sa paglabag sa Republic Act 9208 at RA Republic Act 10364 o the Anti-Trafficking in the Person Act sa FB Harrison Street sa Pasay City. Matatandang na discovery ng PAOK ng mga PNP, WCP na mga nagsasabing dayuhan ay nagtatrabaho para sa isang establishmento na sangkot sa human trafficking. Yun. Eto na, Chairman. Human trafficking na. Nagtatrabaho na. Oh. Nakakapagtaka kung bakit nakakapagtrabaho, Chairman. Diba? Ito pa, nakakapagtaka, nakakapagtrabaho pa na wala man lang working permit na galing sa ating bansa. Pero kung sa kanila tayo magtatrabaho, hindi ka makakapagtrabaho sapagkat hindi ka nila papayagan makapagtrabaho dahil wala ka ring permit. Pero dito sa atin, sa Pilipinas, open yan. Open. Ha? Open. Open. Oh, kasi meron na nilapag. Oh. O, lagay mo na sa bulsa mo. Diba? Usap. Malaki kasi yung nagagawa ng Pastillas? ng pastillas. Malaki nagagawa ng pastillas. Ha? So, binabati ko lang si Bide Jesus. Oy. Ha? Oh. At yung aking anak na si Fernangelo. Oh. Yung aking anak, nanonood sila ngayon. Ano, from US? From US. Okay. Nanonood sila ngayon. Good morning, good morning. I love you, anak. At pa-shoutout po. Oy. Truck Valdez. Oh, ayun. Ha? Nanonood din po sila ngayon. At isipin mo na lang, Chairman. Ano? Pagpasok niyan dito, nakakapagtrabaho agad. Oh? At pagkatapos, nagkakaroon agad ng lisensya. Lahat nga ng mga pwedeng gawin para sa ikabubuti ng dayuhan na yan, maibibigay. Kasi bakit? Di si Eddie. Matindi talaga si Eddie. Oo, grabe. Oh, sige, Chairman. Okay, ito muna. Bati ko muna si Ronnie Arabi Hipolito na lagi rin nanonood sa ating programa. Good morning to ito mga Hipolito family dyan po sa may Dagupan. Ano po? Kapitbahay din po namin yan. Magandang umaga. Salamat sa iyong panonood. Like, subscribe, and notification bell para updated ka sa lahat ng mga nagpo-programa dito sa Elizalde. Yung din po nga aking pong may bahay na ngayon po meron po silang meeting yung pong mga St. Peter agent na po
na ngayon nagmi-meeting dyan po sa may lugar ng Quezon City. Sana ay maging maayos, maganda ang inyong pag-uusap regarding po sa inyong pagiging ahente ng St. Peter. Yan po yung sa lahat po. Mga bumili na kayo para po sa mga planning nyo para mas maganda. Yan po yung St. Peter. Okay, ito na. Ito na, tapos na yun, di ba, eleksyon? Ito naman, chairman, dinedo na naman. Grabe. Kailan kayo matitigil yung mga pagpatay sa mga punong barangay na naglilingkod para sa kalamang constituent? Ano ito po, nasawi isang barangay chairman ng pagbabarilin sa barangay Panay Norte, Masingkal, Ilocos Sur. Nitong Lunes, kinilalang Masingkal Municipal Police Station ang biktima na si Lawrence Acoy Guillen, 65 anyos, may asawa, chairman ng barangay Poblacion Santa Domingo, Ilocos Sur. Nakasakay ang biktima sa kanyang motorsiklo ng dikitan na isa pong motorsiklo at pinagbabaril ang sakay nito. Kagad tumakas ang salarin pagkatapos po ng krimen. Ang biktima ay nagtamo ng maraming tama ng bala sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Dead on arrival sa isa pong paghamutan. Nagsasagawa na po ng investigasyon mga pulisya sa krimeng naganap, yung sa pagbaril po sa punong barangay. Ayan po. Panibagong buhay na naman. Alam mo, minsan nakakatakot din. Di ba? Nakakatakot ng maglingkod no? Sabi ni Sharon Javier, pasyakat po, Eli Track Valdez, at ang Patas Balita. Nanonood po sila ngayon, si Jimmy Estacio. Good morning. Okay. Alam mo, chairman, pagdating sa mga ganyan, sinasabi nila bumaba na raw yung krimen. Pakiramdam ko parang hindi. Parang bumaba. Dati kasi nasa itaas, ibig sabihin bumabang ganon? Bumaba daw ng 40%. Ba? Ang laki ng binaba, 40%. Pero patay yung kapitan. Yan po, batiin ko naman po ang ating po magaling na konsyal na po si Ian Bansay Nieva. Ngayon po alam ko tumutulong niya kasi malapit sa kanya yung nagalip na sunog. 2 taon na matay. Yung po mag-ama na nakulong doon po sa isang akala niligtas na lugar. Pero ito sila'y nasunog. Salamat konsyal Ian Bansay Nieva. Alam po ngayon, busy kayo lang yung mga staff para matulungan yung po mga kababayan nyo na nandyan po sa nasunugan dyan po sa Midagupan. Salute! Binabati rin natin, chairman. Si Chona Pacheco. Nanonood po siya ngayon. Meron pa? Meron. Okay, sige. Ito mga Pilipino na po. Sa survey ng SWS at Okta Research, nalaman na majority ng mga Pilipino, 57% ay payag mong papasukin sa bansa ang ICC. Ang biro, malaki na po yan. Dati, kung 50-50, ngayon hindi, over na, 57% ng mga Pilipino ay payag mong papasukin ang ICC para imbestigahan si dating Presidente Digong Duterte sa mga pagpatay sa mga war on drugs. Ang ibig sabihin nito, malaki na ang nabawas na suporta ng Pilipino sa mga Duterte. Nako po, malamang din po lalabas ng Davao City si dating Pangulong Digong Duterte, hindi ko mapapahuli ng buhay. Ayon po sa kanya, lalaban po siya, ibig sabihin hindi siya magpapahuli ng buhay. Ibig sabihin hindi ako tatakbo. Hindi ako susuko. Kasi hindi naman talaga makakatakbo dahil po ang panonood ni Alma Villegas. Kasi po ito yung ating dating presidente na matikas na matikas. Ngayon po alam na po, pag nakikita nyo po sa TV, na talagang laking binaksak na kanyang katawan. At ito naman po sa kanyang kaibigan na pastor. Nakilalang kilala ng buong, hindi lang Pilipinas, baka buong mundo. Yung Pastor Kibuloy. Nako, hindi ito makakalabas ng Pilipinas dahil wanted siya sa FBI ng Amerika. At kapag hindi pa siya dumalo sa patawag ng Senado para harapin ang paratang sa kanya ng sexual harassment dito Marso 5, na kanyang dating miyembro ay maaari po siya ipadakip sa mataas na kapulungan. Ito ba yung sabing kaya niyang ipatigil yung Ay, iba yan. Iba yun? Iba yan. So, ibig sabihin, ito, pastor din to. Si Pastor Kibuloy. Kung walang katotohanan, bakit di mo harapin? Kaya nga. Diba? Sabi mo nga, hindi raw siya haharap kasi malaki raw na naghahangad siya patayin. Dahil malaki raw ang pabuya, ang inaalok.
$2 million. Oh? Biro mo yun? Ganon? Gano'n ka ba kasikat? Mas sikat na sikat ka pala. Oo. Dapat halibang mahingi ka sila, sabi natin magaling na senadora. Pagkakayanan mo. Ito ha. Ito, Pastor Kibuloy. Oy! Makinig ka. Pakinggan mo maigi si Fernan Hota. Okay. Kasi hindi kita binibigyan ng pansin. Dahil dyan sa mga pagiging alagad mo ng mga, hindi ko alagad ka ng mga, ewan ko sa'yo, alagad ka yata ng mga kantutuwad o ano. Weather yan! Pastor! Bibigyan kita ng pagkakataon at kapag ako'y nagsalita na sa'yo at ipiyakin ko naman sa'yo, ha? Yung pagiging pastor mo, baka mawawala. No? Ha? Kasi hindi ko pinapansin ito, Chairman eh. Ako rin eh. Yung mga sinasabi nito eh. Pero kung talagang ikaw ay mayroong paninindigan bilang alagad ng Panginoon, harapin mo. Di ba? Yung Panginoon nga natin, hinarap niya kahit di niya kasalanan. Diba? O ikaw, harapin mo din. Ganun lang yun, di ba? Sabi ni Patas Balita, mga illegalista sa bansa, kayang-kayang timbrihan at suhulan ng alagad ng butas. Ay, butas? Oo. Para mahusay ang kaalaman ng mga naglilingkod sa bansa na si Barangay Kapitan. Si Roselyn Miklat, nanonood. At saka si Amalia Manuel Timado. Ha? Di kasi ganun na talaga ngayon ang panahon. Di ba? Weather. Hindi na po pastillas ngayon. Ano? Imbutido. Lumaki lang gusto Baka sa susunod imbutido. May kasama pang ano yan. Pagkatapos ng imbutido, Chairman. Ha? Ano? Hindi na nila tatanggapin yan kasi maliit na. Ham. Anong ham? Bilog o pahaba? Pahaba. Haba, ang galing. Yun na ngayon yan. Dahil sasabihin niya, nanggaling na ako sa imbutido eh. Ay, sawa na ako. Ham naman. Gawin mo namang ham yan. Diba? Ngayon, ito pa, Chairman. Ano? Pagkatapos ng People Initiative Searchot na pag-uusap, ngayon, iba na. Ano? Nagkakaroon naman ng silipan. Silipan doon sa mga personalan. Yung laban dito ngayon sa politika, personalan no? Katulad na lamang nung katulad na lamang nung 13 billion. Na inahanap kay Senadora Amy Marcos. Ano yan? Yung akap? Si Senador Rapi Tulfo. Babaero daw. Labasan naman ng labasan naman ng kabantutan na hindi ko maintindihan. Mekos-mekos na naman. Di ba? Hindi ko po talaga maintindihan basta't magkaroon lang ng mga istorya kababalagan, banat. Si Archie Guinness, si Eric Lambat at si Alvin Madrileño nanonood. At siyempre si Kagawa Juni Manakpo ng Leyte Mayorga. At siyempre ang Manakpo clan, Manakpo family. Binabati ko na magandang umaga. At ingat-ingat, no? Sabi ni Eric, shoutout kahapon, anniversary ng Lambat Publishing House ni Eric Lambat Kiman. Bakit di mo ako kinimbida? Sama mo Okay, kapatid. Okay. Ito naman, ika nga yung sa paglalaban ng mga politiko. Pataasan ng pagalingan. Alam mo, ang masakit dyan, ang apektado niyan, ikinumihan natin. Lalo yung mga nagninegosyo. Sige, ako, halimbawa may negosyo ko. Magulo ang ating politika, magulo ang ating bansa. Ano gagawin ko? Maninitilo ako sa bansa lang to? Hindi, lalayasan ko kayo. Lilipat ako sa ibang bansa. Dahil ang gusto ng lahat ng mga negosyante, yung mapayapang paghahanap buhay, hindi yung kaguluhan. Kung magulo ang bansa natin, di ba? Padagdag pa to si Kibuloy. Sabi nga di Patas Balita, lahat dapat ng mga religious, lalo na si Kibuloy, mareklamo. Hindi naman nagbabayad ng tax sa gobyerno. Ito naman. At ayon pa sa kanyang isang miyembro, yung pa mga panghihingi sa kalye, yung mga may gitara, may mga tabo, binibigay pala sa kanya yun para ika nga sa kanya mapunta. Isipin mo yun? Oo. Diba? Sabi ni Eric, mabuhay kayong dalawa dyan. Diba? Alam mo, Mr. Kilumboy. Kilumboy ba? Kibuloy? Kibuloy, Alam mo, Mr. Kibuloy, kung ikaw ba'y alagad talaga ng Panginoon, dahil yung Panginoon natin, sabi niya nga, di ba?
maging ano ba to? Naging matatag siya. At talagang ika nga tinanggap niya yung kasalanan na hindi naman niya ginawa. Ay sana ganoon din ang gawin mo. Di ba? Tama yung sinabi ni Senador eh. Sabi ni Baby Milty Flores, hello po sa aming mapagmahal na ina ng lungsod ng Pasay. City Mayor Imelda Emi Rubiano Calixto. God bless po. Sabi ni Amalia Manuel Quemado, pa-shoutout po. And good PM. Hoy. Di ba? Eh kung ako naman sa iyo, Mr. Kibuloy, meron naman tayong batas na dapat. Di ka dapat matakot kung wala kang kasalanan. Kasi ang kaso, ano kinakaso sa kanya? Sex harassment. Sexual harassment. Hindi pala to pastor. Ano? Ha? May ito sa kalit to, yung mga sa abinida, nami-makeup. Sa Kristan Mayor. Sa Kristan Mayor pala to. Ha? Hindi pala dapat pastor ito. Sa Kristan Mayor. Pero kung akong sa'yo, abay, harapin mo kung hindi man, diba? Kasi binibigyan pa siya ng Senadora lang hanggang Marso. At syempre, binabati ko din po ang Public Information Office Chairman ng Pasay City sa pamumuno po ng aming hepe na walang iba kundi si Sir Jun Marcos Tadios. Nanonood po sila ngayon. Binabati ko si Sir Louie, si Ted Opaga, ang lahat po ng staff ng PIO, Public Information Office ng Pasay City. Binabati ko po kayo ng magandang umaga. Okay, 5 minutes, Chairman. Magandang umaga rin po sa ating mga kamag-anak sa ang Isgera family, si Chumbebeng at si Tito Art Isgera ng Dagupan na po sa kanya pong pananatili sa ating bansa. Kasi po alam ko ito'y nanatiling matagal na nila sa ibang bansa. At lagi nyo rin po tatandaan, Chairman, yung ating ginagawang event na yan, yung Emmy Calixto in Action. Patuloy po nating ginagalawan. At syempre, si Florante Dominguez ng Taguig. Nanonood. Thank you very much. Okay. Chairman. Shoutout muna ako sa Barangay 15 Zone 2 na po kay Chairwoman Dabu. Na po, Rosemary Dabu, na ika nga talagang pinagsusumikapan niyang ika nga yung lahat ng magilawa ng kanyang ama, no, na dating chairman, at kayo po yung napunta sa kanya, para natili niya po at pagagandahin yung lugar niyo po dyan sa kanya nasasakupan, dyan po sa Midalpan. Saludo ako po sa galing ng mga pamilyang Dabu, lalo po yung kanyang sekretarya, na sexy na, maganda pa, yun po si Ed Baiscano, no? para ba pag nagsasalta ka ng ganyan? Para bang napapansin ko na parang lumalakas ka na hindi ko At syempre, doon po sa aming mga taga-subaybay. Yes. Sa aming po mga taga-subaybay, nais ko pong kayo ay kami po ay i-like at i-follow ninyo sa aming mga Facebook account. At ganoon din po sa aming YouTube channel. Yes! Elizalde Broadcasting. I-subscribe nyo po kami at pakipindot na rin ang notification bell para lagi po kayong update sa lahat po ng programa ng Elizalde Broadcasting. At lagi po kayong nakasubaybay sa aming mga programa. Sabi nga ni Baby Mil Flores, I'm watching from Barangay 72, Captain Davao of the Secretary Emma Medina, at sa lahat ng mga kagawad, Barangay Tanod, Barangay Police, at sa lahat ng taga Barangay 72, Zone 9. Magandang umaga. Galing po kay Baby Milty Flores. At syempre, sabi ng Patas Balita, Chairman, yes, mga miyembro ng mga religious umaakyat sa mga bus at magdasal. Pinagdadasal ang mga sumasakay tapos naniningil ng love offering. May pera na. Hindi kayo miyembro yan ng Kibuloy? Okay, Chairman, paalam ka na. Okay, magandang tanghali po sa lahat po ng mga Pilipino. Bawat pamilyang Pilipino, hangarin ko po at dalangin na kayo po magkaroon ng masarap na palanghalian na salo-salo. Ika nga, kahit na ang ulam natin tuyo, basta ang pamilya buo, ay lako po, dahil pa po natin kumain ng masarap na ulam. Ayun, at syempre, ang inyo pong nakasama ay walang iba kundi si Fernan Hota at si Des Tulolo Sulyap. Kasama po si Sir Chot Velasquez, ang aming pong assistant
for the President. Oy! Ngayon pong araw ng Biyernes, maraming salamat po at magkasama-sama tayong muli. Sa Lunes! Araw po ng Lunes at magandang tanghali. God bless po sa lahat.